May negatibong enerhiyang naramdaman ang manghuhulang si Aling Corazon kay Rando na isang sikyo sa sementeryo ng barangay San Esteban. Isa raw itong nagbabantang malakas at mapanganib na enerhiya. Sa tulong din ni Aling Corazon ay napag-alaman niyang may taglay pala siyang mutya. Mapapaharap daw si Rando sa mga elemento ng dilim ayon pa kay Aling Corazon. Ngunit kung anong mga elemento ay hindi pa niya alam. Dalawang tao ang pinaghihinalaan ni Rando na kinakapitan ng kapangyarihang itim. Hindi niya alam kung sino kina Kapitan Tonyo at sa sepulturerong si Mang Nardo. Hanggang sa may nagsipagbangong mga bangkay sa sementeryo isang gabi. Mga mababangis at hindi pangkaraniwang mga amalanhig. Paano kaya mapoprotektahan ni Rando ang buong baryo laban sa pagsalakay ng mga amalanhig na yun? Magtatagumpay kaya siyang malupig ang mga ito, lalo na ang pasimuno ng lahat na siyang nagtataglay ng malakas na kapangyarihang itim. Tungayan natin ang maaksyong kwentong ito na kapupulutan ng aral sa buhay. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapanindig balahibong kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang maaliwalas na umaga ng Martes sa sementeryo ng barangay San Esteban. Unang araw roon ng 40 anyos na si Rando bilang sikyo. Umaga ang shift niya, panggabi naman ang kasama niyang sina Gilbert at Leroy. Maganda, malinis at maaliwalas ang sementeryo ng San Esteban. Hindi nakakatakot bantayan pagkat mukha itong parke sa linis at ayos ng mga puntod. Parang hindi pang baryo. Mas mukhang sementeryo ng mga mayayaman. Sa pagroronda ni Rando ay pabulong-bulong siya sa kanyang sarili. Grabe, ang ganda naman talaga rito. Ang dami pang puno na maayos ang pagkakatanim. Saka, mukha namang walang dapat bantayan dito eh. Bakit kaya kailangan pa itong pabantayan ni Kapitan Tonyo? Kahit ang undas ay malayo pa naman. Nakapagtataka lang. Ano kaya ang meron? Sa isang banda, malapit sa isang musileo at isa sa magagandang puntod doon, napansin niya na may isang matandang lumililing doon na pinagkukumpulan ng ilang dumadalaw sa mga puntod ng kanilang mga kamag-anak. Naisipan niyang makiisyoso at baka kung ano ang ganap doon. Baka may pasikretong bintana ng ipinagbabawal na gamot ay kailangan niyang gumawa ng aksyon. Aba, narito rin na siya tiyo. Halika iho, at baka gusto mo rin silipin ko ang mga guhit ng palad mo. Kung gusto mo, ay pwede ko ring alamin ang enerhiyang kumakapit sa pagkatao mo. Isa palang manghuhula ang mga nasa 60 anyos na matanda. Kaya pala, nababalot ng malapad na kulay itim na panyo ang kulubot nitong noo. May disenyong mga bituin, buwan at araw ang itim na panyong yun. Sa unang tingin ay hawig ng matanda si Apo Wangod. Mas bata lang itong tignan. Para malibang kahit papano ay wala naman palang iligal na nagaganap ay pumayag naman si Rando. Nakangiting inilahad niya ang malapad niyang palad. Sige ho, Lola. Basahin niyo po ang palad ko. Pati na ang sinasabi niyo pong enerhiyang kumakapit sa akin. Sige ho, payag ho ko. Aba, ang lapad naman ng palad na ito. Sige. Saka, kakaiba ang init nito ah. Mukhang may mababasa rin yata akong kakaiba.
Seryosong sinuri ng matanda ang mga guhit sa palad ni Rando. Panaka-naka ay sumisingkit ang mga mata nito at malalim na napapaisip. Minsan pa ay tinitigan siya nito ng matiim. Ano pat nakaramdam siya ng kaba. Sandali Lola. Parang nakakakaba naman po kayo. Anong nababasa nyo? Sandali lang. Nakikita ko ritong may tendensiya kang mga iho. Ay, wag na wag mong tatangkain pa. Makontento ka sa asawa mong tingin ko naman ay sexy, maganda, matalino at mabait pa. Wala ka rin namang problema sa buhay pamilya mo, kalusugan, espiritualidad at estadong pinansyal. Maganda bawat guhit ng palad mo, iho. Yung tendensiya mo lang talaga ang medyo hindi maganda. Wow! Ayos po Natumbok niyo mga katangian ng asawa ko. Saka, hindi ko ho talaga babalaki mga bitpa. Kontentong-kontento na po ako sa asawa ko. Tungkol naman po dun sa enerhiya. Ano pong nakikita niyo dun sa akin? Ay, dyan tayo may problema, iho. Pero sandali lang. Ito munang iba ang tatapusin ko. Mag-roda ka na muna. At baka mamaya mahuli ka ni Kapitan dito na nakikiano lang. Balikan mo na lamang ako mamaya. Napakamot sa ulo si Rando sa pambibiti na yon ng matanda. Si Lola naman nambitin pa Pero sige babalikan ko na lang kayo mamaya. Pero wag niyo po akong tatakasan Nako, para namang kriminal kung ituring mo ko. Saka, importante ang sasabihin ko sa iyo mamaya. Hindi pwedeng hindi mo malaman ang naramdaman kong enerhiya sa iyo. Dapat kang babalaan. Saka titignan ulit kita ng maigi mamaya. Kailangan kong mas mag-concentrate para basuri kong maigi ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa pagkatao mo. At para na rin mas makasigurado tayo. Ano ho? Kakaibang enerhiya? Tama po ba ang pagkakadinig ko? Oo, tama ang pagkakadinig mo. O siya, sige na. Rumoda ka na muna. Saka, wag mo na munang isipin ang sinabi ko sa'yo. Mamaya pa natin mas klarong malalaman. Nagkakamot ng ulong umalis na si Rando na medyo napapailing pa. Habang papalayo siya'y malalim siyang napapaisip. Kasabay nito, inililibot ang mga mata sa buong sementeryo. Maya-maya pa, sa di kalayuan, ay napansin niya ang isang may edad na lalaki na hindi niya mawari kung ano ang ginagawa. Sa harap ng isang nicho. Nakayuko ito at parang may isinasagawang ritual. May puting usok pa na pumapaitaas sa magkabila ang tabi nito. Malamang ay may sinindiang kandila o kaya ay insenso. Napansin din niyang kumikibot-kibot ang bibig nito. Tandang may kung anong sinasambit o ibinubulong sa sarili. Marahil ay umuusal ng dasal. Dala ng kuryosidad ay pinuntahan ni Rando at lihim na nilapitan para obserbahan ang lalaking yun na sa tansya niya ay nasa edad 50. Balbas sarado ito, nangingitim ang balat, nakakamisetang chino na kulay kayumanggi na tulad ng isinusuot ng mga magsasaka. Nakatupi rin ang suot na kupasing maong na pantalon. Para itong trabahador na magsasaka, na hardinero o kung ano pa. Para hindi siya mapansin, ay nagtago naman si Rando sa likod ng punong malapit sa pwesto nito. Doon niya klarong narinig kung ano ang inuusal ng lalaki. Ang problema lang ay hindi niya maintindihan pagkat nasa wikang parang Latin na parang Espanyol. Nooy patapos na ang lalaki nang biglang parang naramdaman ito ang presensya ni Rando. Pabigla itong lumingon sa kanyang pinagtataguan. Pagkaraan
ay mabilis na pinatay ang nakasinding insenso at tarantang sininop ang ilan pang mga gamit na nasa isang tabi. May pala, may piko at mga tulos. May dala pa itong bag na nang angatin ito't isukbit sa likod ay may nagkalansingan. Dahil dito, naalerto si Rando. Kaya naman ay tuluyan na siyang lumitaw at nilapitan ang lalaking tila naman iwas sa kanya. Sandali po. Pwede ko po bang malaman kung ano ang laman ng bag nyo? Nagdalawang isip ang lalaki kung sasagutin ang tanong ni Rando o tuluyan na lang aalis. Pero nang simulang kapain ni Rando ang bag nito, kasabay ng paghima sa sukbit niyang baril sa isang kamay, ay napilitan na rin ang lalaki na ipakita ang laman ng bag. Tumambad kay Rando ang metal na metro, iskwala, martilyo, guwantes at maliit na asarol at maliit ding kalaykay. Teka, karpintero ho ba kayo? Hindi ako karpintero. Ang layo naman ang hula mo. Isa akong sepulturero. Sepulturero pala kayo. Pero anong ginagawa nyo rito sa may puntod? Kaanak niyo ho bang namatay dyan? Wala ka na ron. Hindi mo na trabaho ang alamin pa kung anong ginagawa ko. Sepulturero ko. Sekyu ka. Magkaibang trabaho natin. Aha, sa bagay po. Isipin ko na lang po na kaanak nga po nyo itong nasa puntod. Saka, bakit mag-isa lang ho kayo? Saka, mukhang wala naman pong bagong ililibing Galing ako sa sementeryo sa kabilang baryo. Dumaan lang ako rito para mag-alay ng dasal. O ano, may tanong ka pa ba? Kung wala na ay aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Napakamot naman ng ulo si Rando dahil sa tila yamot na ugali ng kaharap. Ang alam niya, kapag ang isang tao ay iritable, may malalim itong problemang kinakaharap o may mabigat na pinagdadaanan. Sige ho. Wala na po akong tanong. Ay, pero sandali lang ho. Pwede po ba akong makipagkaibigan sa inyo? Wala po akong gaanong kakilala rito Bago pa lang po ako rito sa baryo nyo. Ako nga ho pala si Rando. Kayo ho? Bagong sekyu ka lang pala rito. Ako naman si Nardo. Kamag-anak mo ba si Kapitan Toyo? Bali malayong kamag-anak po. Pero hindi po ako ganun kalapit sa kanya. Bakit to? May problema ho ba kayo kay Kapitan? Wala naman Pero binabalaan kita. Kilalanin mong maigi si Kapitan. Hindi sa sinisiraan ko siya sa'yo. Pero magtandaan nagpapadala sa kabaitan o kabutihan loob niyang pinapakita sa'yo. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapagkunwari. Kilala mo man o hindi. O siya, aalis na ako. Hanggang sa muling pagkikita. Sige ho, Mang Nardo. Ingat ho kayo. Nang makalayo ang sepulturero, ay malalim na pinag-isipan ni Rando ang paalala nito tungkol kay Kapitan Tonyo. Hindi pa talaga niya ito lubusang kilala at kanina'y para bang iritable ang lalaki nang banggitin ito ang pangalan ng kapitan. Mukhang may dapat siyang malaman. Binalingan din ni Rando ang puntod na dinasalan ni Mang Nardo. Binasa niya ang pangalang nakasulat sa lapida. Kanina'y may markang itinatak si Mang Nardo sa gilid nito. Kinaskas na 2 tatsulok na baligtaran. Hinipo pa ito ni Rando at nooy parang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Pero agad ding nawala matapos niyang mahipo yun. Teka, Hernani de la Cruz. Baka de la Cruz din ang apelyido ni Mang Nardo. Kaanak niya siguro to. Pero bakit kaya parang Latin ang binigkas niyang dasal kanina? Noon lang ako nakarinig ng ganong klaseng dasal
Normal na dasal lang kaya yon? Kinilabutan si Rando nang may kung anong nakakatakot na sumagi sa kanyang isip. Isang senaryong posibleng mangyari sa gabi. Paano pala kung orasyon yun at may kinalaman sa black magic? Wag naman sana. Nako, buti na lang pala at morning shift ako. Pero kung sakali, ay kailangan kong masabihan si Gilbert at Leroy. Tama, kakausapin ko sila mamayang shift nila. Nang maalala ni Rando si Aling Corazon matapos itatak sa isip ang gagawin mamaya, ay nilisan niya na ang puntod na dinasalan ni Mang Nardo. Napalingon pa siya sa katabing mga puntod at napansing may isa pang may marka sa gilid ng lapida na katulad ng lapida ng puntod na nilisan niya. Ganun pa man, ay hindi niya na yon gaanong inisip pa. Habang naglalakad, ay inisa-isa niya ang mga puntod at iniiskan ang mga taong dumadalaw sa paligid. Hanggang sa mamataan niya si Aling Corazon na sumasalubong sa may pathway. Inawayan siya nito at sumenyas sa kanya papunta sa pasadyang mga upuang semento roon na nilililiman ng mayabong na puno ng umbrella tree. Natapos din ang mga makukulit na nagpatingin sa akin kanina sa may busileyo. Awa ng Diyos, ay wala naman akong nabasahan na hindi maganda ang guhit ng palad. Wala rin may negatibong enerhiya bumabalot sa kanilang pagkatao. Nako, mabuti naman po kung ganun. Nanang, ituloy na po pala ninyo yung sinabi nyo sa akin kanina. Excited na rin po talaga akong malaman eh. O siya, sige. Akin na nga ulit yung kamay mo. Babasahin at pakikiramdaman ko ulit kung sakaling may hindi ako nakita kanina. Kung bakit naman kasi ikaw lang ang medyo may alanganin akong nakita at naramdaman. Alam mo, kanina talaga ay kinabahan ako sa iyo dahil sa negatibong enerhiyang kumakapit sa iyo. Ako rin naman kinabahan din. First time ko po talaga yun na may bumasa sa palad ko. Kumbaga virgin pa po ang mga palad ko. Hay nako, ano ba naman yung joke mo? Virgin nga, tapos ganito naman, alanganin. Matanong pala kita, naniniwala ka naman ba sa mga tulad kong nakakabasa ng kapalaran sa pamamagitan lang ng guhit ng palad at nakakaramdam ng kakaibang mga enerhiya sa paligid? Tatapatin ko kayo, Nanang. Sa totoo lang po, ay hindi ko pa alam kung maniniwala ba ako sa inyo o hindi. Depende po siguro kung magkakatotoong sasabihin nyo sa akin tungkol sa kakaibang enerhiyang nararamdaman nyo na sabi nyo nga ay kumakapit sa pagkatao ko. Pero kanina natumbok nyo mga katangian ng asawa ko, ay masasabi ko pong 50% na po akong naniniwala sa inyo. Ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, ako rin ay hindi naniniwala dati sa mga katulad ko. Pero isang araw ay natuklasan kong ako mismo pala ay may itinatagong kakayahang bumasa ng palad ng tao at makaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid. Dahil sa kakayahan kong ito, ay nalantad sa akin ng ibang mga mapagpanggap na katulad ko na nakakabasa raw pero peke pala at pinipirahan na lang ang mga tao. Kaunti lang talaga ang mga katulad kong may ganitong totoong espesyal na kakayahan. Yung karamihang nagkalat dyan ay mga huwad at puro nagpapabayad. Ang mga totoo na tulad ko ay hindi nagpapabayad. Ang layunin namin ay magbabala sa mga tao at makatulong sa kanila na makita kung maayos ba o hindi ang kanilang hinaharap para makapaghanda sila. Mariing tumangu-tango si Rando sa mga sinabi ni Aling Corazon. Pero dahil sa mga yon, ay lalo naman siyang kinabahan habang iniaabot sa matanda
ang kanyang palad. Nakakamangha naman po mga katulad nyo. Kaya lang parang lalo naman po akong kinakabahan. Normal lang naman yan, nakabahan ka. Sa bagay na hindi mo pa lubusang alam. Ganito na lang, para hindi ka kabahan. Ano mang hindi magandang makita ko, ay pwede pa namang makontra o masolusyonan. Kumbaga titignan natin kung alin ang mali na dapat itama. Ikaw siyempre ang unang-unang kikilos dito. Pero kung sa tingin ko may mayaambag akong solusyon, ay tutulungan din naman kita. O paano? Ituloy na natin. O sige ho, ituloy na po natin. Saka may papatingin pa po pala ako sa inyo mamaya. At muli nang binasa ni Aling Corazon ang palad ni Rando at pinakiramdaman ang enerhiya nito. Todo concentrate ang matandang babae. Todo rin kung maningkit ang mga mata. Paminsan-minsan ay napapakibot pa na para bang nabibigla sa kung anumang nababasa o nararamdaman. Ito na ang nararamdaman kong kakaibang enerhiyang kumakapit sa'yo. Mainit-init ang sigaw niya mula sa iyong katawan. Aba, teka. Sandali lang. Para yatag. Kumibot-kibot ang medyo pangilong ni Aling Corazon. Sininghot-singhot ang hangin. Ano, Nanang? Parang ano ho? Parang may naaamoy akong matapang na amoy. Parang amoy kwan. At tama. Amoy bawang. Amoy bawang siya. Amoy bawang ang enerhiyang kumakapit sa'yo. Ano, Nanang? Amoy bawang ho talaga? Medyo natatawang napakapa si Rando sa kanyang bulsa nang inilabas niya mula rito ang munting lalagyang plastik na naglalaman ng sinangag na bawang chips na paborito niyang kutkutin kapag nagpapalipas ng init sa kanyang duty bilang security guard. Nanang, baka ito naman ho ang nararamdaman at naaamoy nyo. Bawang chips po ito. Palagi po ako may baon nito sa duty. Sideline din ho kasi ito ng misis ko. Nagtitinda ho siya ng ganito. Saka, ito pong dala ko ay chili flavor. Kaya siguro nasabi nyo rin na mainit na enerhiya. Seryoso ako. Huwag kang tatawa-tawa. Saka hindi ko naman alam na may dala kang ganyan. Teka, pwede ko bang hawakan at suriin? Baka kasi hindi yan normal na bawang chips lang. Iniabot naman yun ni Rando. Nang mahawakan naman ito ni Aling Corazon, ay napakislot na naman ito at naningkit na naman ang mga mata. Aba, hindi nga ito basta bawang chips lang, iho. At malakas ang kutob kong sa misis mo nang galing ang kakaibang enerhiyang ito. May anting-anting na nakahalo rito. Ano ho? May anting-anting ang misis ko? Parang malabo naman po yata yun. Aba, sa'yo nang nararamdaman ko rito sa bawang chips na to. Kausapin mo kaya minsan ang asawa mo tungkol dito. Malay naman natin at baka may taglay siyang anting-anting na hindi rin niya alam. Pwedeng may antingerong nabigyan siya ng medalyon o kaya regalong may sa anting-anting. Marami pang ibang posibilidad na makapagpapaliwanag kung paano nalagyan ito ng anting-anting. Napatangu-tangu roon si Rando sa sinabi ng matandang babae. Sa bagay ho, kakausapin ko po mamaya ang asawa ko pag-uwi. At siya nga ho pala, negatibo ho ba o positibo ang enerhiyang taglay niyang bawang chips? Pareho, iho. Pero mas positibo siya kesa negatibo. Ang ganitong enerhiya na may sa anting-anting pa ay may kasamang panganib. Mapapaharap ka sa mga elementong kakontra nito. Ho? Mga elemento? Anong mga elemento? Mga elemento ng dilim. Pwedeng magkukulam
mambabarang, engkanto, o kaya iba-ibang uri ng mga aswang. Kaya kailangan mong mag-ingat, lalo na't dito ka pa naman sa sementeryo nagbabantay. Pwede rin palang mga ligaw na mga kaluluwa ang makaengkwentro mo. Huwag naman ho sana. Pero kung sakali po, ay hindi naman po ako natatakot. Sa tagal ko na pong isang sikyo sanay na po ako sa mga ligaw na kaluluwa. Pero kung sakali pong engkanto, mangkukulam o kaya aswang, siguro po kailangan kong paggandaan ng posibleng engkwentro ko sa kanila. Kayo, ano pong maimumungkahin yung maganda kong gawin? Kailangan mo siguro kumonsulta sa mga eksperto sa mga engkanto, mangkukulam, mambabarang, o kaya naman ay sa aswang. Sa tingin ko ang tingero ang pinakadapat mong lapitan at hingan ng tulong. May kakilala ho ba kayong antingero? Yun lamang ang problema natin. Wala akong kakilalang antingero. Pero tutulungan kitang maghanap. Basta yung asawa mo ay kausapin mo. Malay mo, siya pala ay may kakilalang antingero. Ibinalik na ni Aling Corazon ang bawang chips kay Rando. At nang madikit ang kamay nito sa isang kamay ni Rando, ay napakislot na naman ito. Tandang may naramdaman na naman kay Rando. Hala, teka sandali lang iho. May isa pang negatibong enerhiyang kumapit sa'yo. Mukhang sariwa pa. Nakasalat ka ng isang bagay na kinapitan ng malakas na negatibong enerhiya. Ano? Ano naman pong enerhiya yan? Parang ang malas ko naman ho yata ngayong araw. Ito ang nakakatakot, iho. Purong negatibong enerhiya kasi siya. Saka parang hindi pa siya lubusang nabubuo. Kumbaga nagbabanta pa lamang siya. Bumubuelo, kumbaga. Saan ko naman ho kaya nakuha yan? Abay, alalahanin mo kung ano-ano ang mga bagay na nahawakan mo kanina. Sariwa pa kasi ang enerhiyang ito. Kaya malabang na kani-kanina mo lang nakuha. Saglit na napaisip si Rando. Maya-maya, napabulala siya. Yun nga ho palang ipapakita ko sana sa inyo. May kinalaman po dun yung enerhiyang sinasabi nyo. Tara ho, puntahan natin. Kanina ho kasi may isang sepulturero ako nakausap. Ano ka mo? Sepulturero? Opo, Nardo ho ang pangalan niya. Kanina nakita ko siya nagdarasal sa harap ng isang nicho. At yung dasal ho niya, hindi ko ho maintindihan. Para bang Latin ho. Nakakatakot ho pakinggan Pinuntahan nila ang nichong sinasabi ni Rando. At habang naglalakad sila'y ikinikwento lahat ni Rando ang naganap bandang una. Malalim na napaisip si Aling Corazon habang nakikinig. Ito po yung nichong dinasalan ni Mang Nardo kanina. Siguro kaanak niya. Subukan nga ho ninyong ramdamin kung may bumabalot ditong negatibong enerhiya. Binasa muna ni Aling Corazon ang pangalan sa lapida. Hernande de la Cruz. Teka, wala naman yatang natirang kamag-anak rito si Mang Hernan. Pagkakaalam ko'y nasa Amerika na lahat ng mga kaanak niya. Wala akong maalalang may Nardo de la Cruz dito. Saka, Nardo ba talaga ang pangalan ng sinasabi mong sepulturero na nagpunta rito kanina? Oo, yun ho ang pakilala niya sa akin Malay nyo katiwala nila si Mang Nardo o kaya kaibigan ng kanilang pamilya. At siya na lang ang dumadalaw sa puntod na to. Sa bagay, pwede ngang ganon. Sandali lang. At kakapain ko't pakikiramdaman kung may enerhiya bang bumabalot dito. Sabi mo nga parang Latin ang sinasambit ng lalaking yon. May kutob akong may negatibong enerhiya nga rito. Mariing pumikit si Aling Corazon habang kinakapa ang puntod pati na ang lapida nito. Wala siyang kamalay-malay na nahipo niya ang markang
pinabaliktad na 2 tatsulok sa isang sulok ng lapida. Napakislot pa nga ang matanda. Matapos pakiramdaman ni Aling Corazon ang kabuuan ng puntod, ay napadilat siyang nanlalaki ang mga mata. Nang mapansin naman ito ni Rando, nagtataka siya kasabay ng pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Ano po? Ano meron, Nanang? Bakit ganyan ho ang mga mata nyo? Hindi maaari. May ibinabantang malakas na negatibong enerhiya ang puntod na ito. Hindi biro-biro ang nasalat kong enerhiya. Teka, sa bandang may lapid ako yata yun naramdaman. Sinuring maigi ni Aling Corazon ang kabuuan ng lapida. Sinalat niya ang bawat sulok nito. Hanggang sa nakaramdam siya ng kilabot nang mahipo niya ang markang baligtarang mga tatsulok. Itong markang ito, ang naglalabas ng negatibong enerhiya. Hindi ko yata ito napansin kanina. Akala ko'y disenyo lang ito ng lapida. Simbolo yata ito ng... Tama. Simbolo nga ito ng itim na bahika. Teka ho, sigurado ba kayo riyan? Sigurado ko, iho. May nakakontra ako dati na gumagamit ng kapangyarihang itim sa kanyang paghuhula. May medalyon pa nga siyang ganitong-ganito ang nakamarka. Mahirap kalabanin ang may kapangyarihang itim na ganito. Ibig huban sabihin may kapangyarihang itim si Mang Nardo? Posible. Kaya mula ngayon ay dapat mong iwasan ang sepulturerong yon. Hindi natin alam kung paano niya pinapagana ang kapangyarihang itim at kung bakit minarkahan niya itong lapida ng nityong ito. Ang inakatakot ko, baka gusto niyang magbangon ng patay. Hindi natin alam kung ano ang talagang pakay niya. Kaya bilang sekurito sa sementeryo, ay kailangan mong mag-extra bantay dito. Umaga at gabi ka ba rito? Hindi ho Iba ho nagbabantay sa night shift. Kaya sasabihan ko rin po talaga sila tungkol dito. Paano ko biglang pagpalitin ang shift nyo? Nako, mahirap na. Paghahandaan ko po mga posibleng mangyari. Hahanap po kagad ako ng antingero na makakatulong ko kung sakaling mailipat ako sa night shift. Tama. Hay nako, kinikilabutan talaga ako sa nararamdaman kong malakas na negatibong enerhiya sa lapidang ito. Ay sandali lang. Wala ka na bang ibang kakaibang napapansin dito sa sementeryo? Saglit na natigilan si Rando. Inalala niya ang mga nagdaan niyang pagbabantay. Maya-maya pa ay may naalala siya. May nakita ho pala akong ibang nicho na ang lapida ay may marka ring katulad po nitong isa. Talaga? Aba, nasaan? Ayun po sa bandaron. Pahilis pong kahileran nitong isa. Pakiramdaman niyo rin ho kung kapareho niya ang enerhiya nitong isa. Nilapitan nila ang kabilang nichong yun at agad na pinakiramdaman ni Aling Corazon. Kako, tama ka ka, iho. Pareho sila ng negatibong enerhiya. Hindi maganda ito. Mukhang may iba pang namarkahan din ng ganito. Teka, tignan natin ang iba. May kailangan akong kumpirmahin. Nagtulong ang dalawa na maghanap ng iba pang namarkahan din ng 2 baligtarang tatsulok o hugis bituin na may 6 na sulok. Kada may mahanap sila'y ikinokonekta nila sa mga dati na nilang nahanap hanggang sa wala na silang mahanap. Sinasabi ko na nga ba, may pattern ang pagkakamarka sa mga lapida. Konti na lang ang mamarkahan at makukumpleto na ang katulad ng markang nasa mga lapida. Ang bituin ng kapangyarihang itim. Ano ho, Aling Corazon? Bituin ng kapangyarihang itim?
Patay. Baka yan po ang dahilan kung bakit pinababantayan dito ng kapitan. Oo nga, no? Ngayon ko lang naisip kung bakit mahigpit ang seguridad dito ngayon ni Kapitan. Mukhang may inililihim siya sa baryo. Aha, minsan nga rin ay sasadyain ko siyang pakiramdaman. Ay, ganito pala, iho. May naisip ako. Ewan, pero malakas ang kutob kong parehong may kinalaman dito si Kapitana at yung Nardo na si Pultorero. Posible rin may mga patay dito na sangkot. Pareho po pala tayo na naiisip. Balak ko rin nga hong makipagkaibigan kay Mang Nardo eh. Tingin ko ho kasi ay may malalim na pinag-uugatan ang pagiging irritable niya. Saka binalaan din ho niya ako tungkol kay Kapitan. Kita mo na? May dapat talaga tayong malaman tungkol kay Kapitan. Ako nang bahala kay Kapitan. Ikaw naman ang kay Nardo. Sobrang mag-iingat ka nga lang sa kanya. Huwag mo rin kalilimutang kausapin ang asawa mo tungkol dyan sa bawang chips mo. At yung mga kasamahan mong nakatoka sa gabi, balaan mo rin sila. Opo, gagawin ko po talaga lahat yan. O siya, habang maaga pa kailangan na natin kumilos kagad. Sabi ko nga, ay hindi biro-biro ang nagbabantang enerhiya sa sementeryong ito. Pupunta kagad ako sa Barrio Hall. Tsitsimpuan ko si Kapitan. O paano? Magkita na lang ulit tayo kapag may nasagap na ako mula kay Kapitan. Sige ho, mag-iingat po kayo sa lakad nyo. Ay, oo nga ho pala. Ano ho bang pangalan nyo? Ako nga ho pala si Rando. Kayo po? Pambihira ka. Nabanggit ko na sa iyo ang pangalan ko. Corazon. O paano? Maiwan na kita, Rando, ha? Hihingi pa sana ako ng bawang chips mo eh. Kaso wala kang magiging proteksyon. Baka babaya biglang magising ang negatibong enerhiyang nakatulog pa sa ngayon sa sementeryong ito. Bigyan mo na lang ako siguro sa susunod. Huwag ho kayo mag-alala. Bibigyan ko po talaga kayo sa susunod. Tuluyan ang naghiwalay ang dalawa. Naiwan si Rando na malalim na napapabuntong hininga habang tanaw ang kabuuan ng sementeryo. Hindi niya akalaing ang kakaibang ganda ng sementeryo ay nababalot pala ng nakaambang panganib. Hindi pala biro-birong pagbabantay ang kailangan niyang harapin. Nang sumapit na ang kinahapunan ay dumating na ang papalit sa kanya para sa night shift. Ngunit napansin ni Rando na mag-isa lang ang 38 anyos niyang kaibigan na si Gilbert. O buddy, bakit mag-isa mo lang dumating dito? Nasaan si Leroy? Nako may emergency daw sa kanila eh. Kanina lang, manganganak na raw ang misis niya. Nagpasabi siya sa akin na kung pwede, ay ikaw na raw muna ang pumalit sa kanya ngayong gabi. Iista mo raw ang gabing ito at ikakaltas daw niya sa sahod niya at ibibigay daw niya sa'yo. Tinawagan na raw niya ang misis mo at nakapagpaliwanag na yun nga, straight hanggang night shift ka ngayon. Kung gusto mo, para mas makasiguro ka, tawagan mo ngayon ang misis mo. Tinawagan nga ni Rando ang misis niya at nakumpirma niyang naipagpaalam na nga siya ni Leroy. Grabe naman to. Akala ko pa naman makakapagpahinga na ako mamaya. May importante pa sana akong sasabihin kay misis . Ay nako buddy, ganyan talaga ang magkakabady. Kailangan din na magdamayan paminsan-minsan. Pag ikaw naman ang nasa emergency, kami naman ang sasalo sa ship mo. Sa laki ng katawan mong yan manilang sa'yo ang dumiretso sa night shift. Ano pa nga ba ang gagawin ko? Siguro pwede ko namang sa tawag na lang sabihin kay misis ang kailangan kong sabihin sa kanya. Aba, buddy, bakit? Importante ba sana yung sasabihin mo? Mamaya mo malalaman. Makinig ka na lang mamaya sa usapan namin. Kapag narinig mo kaagad ngayon, ay baka matakot ka at hindi ka na makapag-concentrate sa pagbabantay mo rito sa sementeryo. Sira ulo, kailan pa ako nagkaroon ng kinatatakutan?
Sa tagal ko ng palaging night shift sa pagsisikyo manhid na ako sa mga multo-multo o engkanto. Hindi uubra sa akin yung pananakot mo, buddy. Talaga lang ha? Sige, mamaya makapaghapunan ako, ay sasabihin ko na rin sa'yo kung ano nangyayari sa sementeryong ito na binabantayan natin. At siya nga pala, dinalhan mo ba ako ng mahahapunan ko? Oo, sinagot na nga ni Buddy Leroy. Heto nga likyong manok with sarsa, kanin at Mountain Dew. San Miguel pa. Sana nga para sa ating dalawa, kaso nalimutan niya Saka na lang daw, i-blow out na raw niya tayo paglabas ng misis niya. Iba rin talaga ang body natin, no? Paano? Ikaw na muna magbantay rito at maghahapunan lang muna ako. Nakapaghapunan ka naman na siguro. Doon muna ako kina Kapitan. Malapit lang naman dito ang bahay nila eh. Sasabihin ko na rin sa kanya na ako ang pansamantalang pumalit kay Leroy. Sige lang, buddy. Basta wag ka magtatagal doon Samahan mo kagad ako rito. Mahirap pang mag-isa lang sa gabi. Alam mo naman ang panahon ngayon. Mas nakakatakot pa ang mga taong masasamang loob kaysa sa mga multo. Sa bahay naman ng 55 anyos na si Kapitan Tonyo, nang naroon na si Rando, ay ganito naman ang eksena matapos niyang makapaghapunan doon at matapos din niyang ipaalam dito ang tungkol kay Leroy. Siya nga pala, Rando. May napapansin ka bang sepulturero na aali-aligid doon sa sementeryo? Ho? May nakausap po kong isang sepulturero kanina, Kapitan. Si Mang Nardo ho. Mataan yung maigi ang isang yun. Lalo na ngayong gabi. Wala akong tiwala sa sepulturerong yun. Baka nakawa ng mga bagong libing o kaya kung ano-ano pa ang gawin. Mag-iingat din kayo sa taong yun. Iwasan nyo kapag nakikipagkaibigan sa inyo. Mahahawaan kayo sa kanyang kabalasan. Habang nagsasalita ang kapitan, ay pasimpleng inoobserbahan ni Rando ang ekspresyon ng mukha nito, pati na ang body language nito. Naalala rin niya kung paano naman siya balaan dati ni Mang Nardo tungkol naman kay kapitan. Halos pareho lang ang mga ito ng ekspresyon ng muka at body language. Pakiramdam niya ay may kung ano sa pagitan nilang dalawa. Kapitan, matanong ko lang ho. Huwag sana ninyong mamasamain. Isa po ba si Mang Nardo sa mga dahilan kung bakit maigpit po ang pagpapabantay niyo sa sementeryo? Saglit na natigilan si Kapitan Tonyo. Tinensya muna nito si Rando at tila nag-iisip kung ano ang isasagot. Oo, isa nga siya sa pinakadahilan. Alam kong wala ka pang gaanong alam dito sa baryo namin. Pero sigurado naman nabalitaan mo na yung may namamataan daw ang ilan sa mga kababaryo ko sa gabi na para raw nakita nila ang kanilang namatay na kaanak na lumilibot sa gabi. Nang i-check daw nila ang puntod ng namatay, ay may nakita raw silang parang uka na muli lang inayos. Namamataan din daw nila si Nardo na may kung ano-anong nityong dinadasalan. Kaya para mas makasiguro kami, ay minabuti kong pabantayan ang sementeryo. Kaya inarkila ko kayo. Si Rando naman ang natigilan sa kanyang napag-alaman. Ang totoo'y wala talaga siyang ideya sa mga nangyayari sa baryo. Ibig niyo po bang sabihin, Kapitan, bumangon ng patay at naglibot sa baryo? Ganun na nga, Rando. Kaya pati mga tanod ko ay pinapalibot ko na rin sa buong baryo sa gabi. Sila rin kamuntikan ng salakayin minsan ng mga yon na hindi namin maintindihan kung multo ba o talagang bangkay mismo na bumangon. May nakapagsabi na baka amalanhig daw. Pero napaka-imposibleng magkaroon ng amalanhig dito sa lugar natin. Nandito tayo sa Luzon at wala naman tayo sa Kabisayaan o Mindanao kung saan lang naman talamak ang mga amalanhig. Isa pa'y walang may lahing amalanhig dito. Kilala ko ang lahat ng taga rito sa baryo. Ni walang dayo na nagbuwat sa Visayas o Mindanao. Anong sabi niyo, Kapitan? Amalanhig? Paano po kung amalanhig nga?
Tsaka, base na rin po sa mga sinabi nyo tungkol kay Mang Nardo, malamang na siya nga po ang dahilan ng pagbangon nila. Imposible. Paano naman magkakaroon ng ganong kakayahan ng Nardong yun? Aba, malay ho natin kung may malalim siyang dahilan. Saka, alam niyo ho bang... Saglit na nagdalawang isip si Rando kung sasabihin ba niya sa kapitan ang natuklasan nila ni Aling Corazon o hindi muna. Sa huli ipinasya niyang wag na lang munang sabihin. Ang rason niya'y baka hindi pa nalapitan at napakiramdaman ni Aling Corazon ang kapitan. Makakatunog ito kapag ikikwento niya ang mga natuklasan nila tungkol kay Mang Nardo. Alam ko kung ano. Huwag mong sabing nakakausap mo ang Nardong yun. Sinasabi ko sa'yo, Rando, huwag na huwag kang makikipaglapit sa taong yun. Huwag na huwag kang maniniwala sa kahit na anong sasabihin niya. Ni hindi mo kaano-ano yung tao. Sa akin ka mas maniwala dahil malayong magkamag-anak tayo. Napatangu-tangu na lamang si Rando. Pero sa isip niya'y may kutob siyang unti-unting nagiging solido. Sigurado siyang meron ngang sikreto sa pagitan ni Mang Nardo at ni Kapitan. At para mas makumpirma niya, talagang kailangan niyang makipaglapit at makausap si Mang Nardo. Naniniwala siyang may malalim talagang dahilan kung bakit sinusubukan itong magpabangon ng mga patay sa sementeryo. Kapitan, ano palang apelyido ni Mang Nardo? Pwede ko hubang malaman? Rudis. Rudis ang apelyido niya. Bakit mo pala natanong? Wala naman ho. Akala ko po kasi De La Cruz. Mali po pala ako. Siya nga ho pala, Kapitan. Tutal, tapos na po akong maghapunan. Baka pwede ko na hong balikan ang kasamaan ko sa sementeryo. Malamang kanina pa po yung naghihintay sa akin . Sige, mabuti pa nga. Ako naman kakausapin ko pa mga tanod ko para magronda ulit ngayon sa buong baryo. Kayo ng kasama mo bantayan yung maigi ang sementeryo ha. Ganitong gabi wag na wag niyong hahayaang may kahit sinong nakakapasok sa sementeryo. Kung may kahina-hinala kayong mamataan, ay wag kayong mag-atubiling paputukan sila sa kamay o kaya sa paa at i-report kagad sa akin. At lalo ninyong dapat pakabantayan si Nardo at baka sumisimple yun sa sementeryo sa gabi. Masusunod po, Kapitan. Sige ho, aalis na po ako. Nagmamadaling lumakad si Rando para balikan ang kabady niya na si Gilbert. Habang sa daan ay nakasalubong niya si Aling Corazon na nagulat pa nang makita siya. Rando, nandito ka pa. Hindi ba dapat nakauwi ka na ngayon sa inyo? Naku nagka-emergency Aling Corazon dun po sa isang kabady namin. Kaya po heto, mapapa-duty na naman ako ngayong gabi. Ay, ganun ba? O siya, may sasabihin pala ako sa'yo. Napakiramdaman ko na kanina si Kapitan. Sandaling luminga-linga sa paligid ang matanda. Pagkaraay, mabilis na hinila si Rando sa isang tabi na lingid sa mga taong nagdaraan. Tama ang hinala natin, Rando. Naramdaman kong may lihim ngang itinatago si Kapitan. Isang negatibong enerhiya ang taglay niya. May itinatago siyang maitim na nakaraan. Ang hindi ko pa rin tiyak ay kung konektado siya sa negatibong enerhiyang taglay ng sepulturerong si Nardo. Ganun ho ba? Kanina naman po ay kausap ko si Kapitan. Doon po ako nagapunan sa kanila. May mga nalaman po ako sa kanya tungkol kay Mang Nardo. Sigurado po kung may kinalaman siya sa mga ikinikilos nito. Saka totoo po bang may namamataan dito sa baryo nyo na lumilibot daw ng mga bangkay na galing daw sa sementeryo? Ay, oo nga pala, iho. Nakalimutan ko yung sabihin sa'yo kanina. Kaya lalo kayong mag-iingat ng kabady mo. Hindi namin alam kung paano may bumabagong bangkay at kung sino nagpapabangon. Sa ngayon, ay pinaghihinalaan pa lang natin si Nardo. Hindi pa natin tiyak kung dahil ba sa ginagawa niyang dasal sa mga nicho
o sa mga marka sa mga lapida. Base naman sa naramdaman ko kanina sa sementeryo, ay hindi pa lubusang aktibo ang negatibong enerhiyang naroroon sa mga nichong may mga marka. Ganun pa man, ay nakakabahala pa rin ang mga posibleng mangyari. Delikado ang buong baryo kapag nagkataon. Kailangan nating kontrahin ang negatibong enerhiya bago pa man ito tuluyang maghasik ng lagim. Huwag ho kayong mag-alala. Magbabantay ho kaming maigi ngayong gabi ng kabady ko sa sementeryo. Tulad po ng nakita natin kanina na hindi pa ho kumpleto ang mga marka sa mga puntod. Wala pa naman po sigurong mangyayari. Sana nga, Rando. Maalala ko pala. Pinuntahan ko rin pala kanina lang ang bahay ni Nardo. Pakikiusapan ko sana na itigil ang anumang binabalak niya. Pero wala siya roon sa kanyang bahay. Mabuti pa pumunta ka na doon sa sementeryo. Sige na, magbantay kayong maigi ron. Baka babaya nandun na pala ang Nardong yon at may dinadasala na namang nityo. Kaya nga, dala mong bawang chips. Wala ka bang nararamdaman dyan? Noon lang naisipang pakiramdaman ni Rando ang dala niyang bawang chips sa kanyang bulsa. At kakasabi pa lang ng matanday, dama na niya ang parang pag-iinit nito sa kanyang hita. Nako, parang umiinit po nilagyan ng bawang chips ko. Ano po bang ibig sabihin kapag umiinit ito? Ay, malamang nababalayan sa'yo na kailangan mo ng kumilos. Sige na, iho. Pumaroon ka na sa sementeryo. Malamang na may nangyayari na ngayong gabi. Nako, kailangan ko na rin umuwi. Maghahanda rin ako ng bawang chips. Sakali ay pangontra ko kapag may makasalubong akong naglilibot na namang bangkay. Susubukan ko ring balaan ang mga kababaryo ko at sasabihan ko rin sila na maghanda ng bawang chips. Sige ho, mag-iingat po kayo. Ako na bahala rito sa bawang chips. Ngunit maghihiwalay pa lang sana ang dalawa. Natigilan sila nang makarinig ng mababang ungol sa likuran nila. Pagtalikod ay pareho pa silang pinanlakihan ng mga mata sa kanilang nakita. Isang putikang bangkay na parang bagong ahon sa hukay. Galit na nakatitig ang halos luwa at mapupula nitong mga mata. Tila may mga pangil din ito nang ibukan nito ang bibig. Ang mga kamay nito'y mas mahahaba sa karaniwan at ang mga daliri ay may matutulis at matatalas na mga kuko. Nang simulan nitong humakbang, palapit kina Rando at Aling Corazon, ay nataranta sila. Diyos ko po, heto dagat, may nakabangon na palang isa. At mas nakakatakot ang itsura nito ngayon, Rando. Yung mga naunang nagpakita ay hindi naman ganyan ang itsura. Tignan mo naman ang mga kuko, pagkatutulis. Sus Mariosep, ano ba nangyayari ito? Dito lang ho kayo sa likod ko, Aling Corazon. O kayo tumakbo na po kayo. Ako na pong bahala sa nilalang na ito. Mukhang amalanhig po ito at hindi basta-bastang bangkay. Galingan mo, iho. May batuta ka naman, may baril, at yung bawang chips mo. Ikaw nang bahala riyan at ako'y hindi pwedeng makipaglaban. Nanginginig ang mga kalamnan ko. Diyos ko! Maya-maya pa, nagsigawan na ang ilang kababaihang nakakita rin sa amalanhig nakaharap ni Rando. Nang magtakbuhan ng mga ito'y sumabay na ring nakitakbo si Aling Corazon habang sumisigaw kay Rando. Rando, mag-iingat ka! Gamitin mo yung bawang chips! May anting-anting yan! Humanda si Rando. Una niyang hinugot sa kanyang bulsa ang bawang chips. Naglabas siya ng ilang piraso. Pagkaraan ay binunot naman niya ang kanyang baril. Nang sugurin siya ng amalanhig, ay una niyang sinubukang hagisan ito ng isang piraso ng bawang chips. Ganun na lamang ang pagkagulat niya. Nang pagtama nito sa amalanhig, ay bigla itong sumabog. Ano pat umusok ang balat nito. Umaatungal na napaatras ang nilalang na yon. Ngunit tila hindi ito nagpatinag. Sa halip ay muli itong sumugod. Mas galit na galit.
Minsan pa'y hinagisan ni Rando ng bawang chips ang amalanig. Sa pagkakataong ito'y 2 bawang chips na ang inihagis niya. 2 magkakasunod na pagsabog ang tinamo ng amalanig. Buga nito'y naputol ang 2 kamay nito. Ganun pa man ay hindi pa rin ito natutumba. Maya-maya pa, pabiglang bumilis ang pagsugod ng amalanig habang todo ang atungal. Siyempre ay nataranta si Rando. Sa pagkakataranta nga niya'y pabigla siyang napaatras at sa kasamaang palad ay napatid ang paa niya sa isang nakausling bato. Halos mapasalampak siya sa lupa. Nang sa tuluyan na sanang makakalapit kay Rando ang amalanig na nanggigigil, ang ngumangat-ngat na mga ngipin ay biglang kumidlat at kumulog. Kasabay nito'y ang pagbuhos ng mahinang ulan. Lalapain na sana ng amalanig si Rando. Pumikit na siya at handa na sanang sumigaw sa sakit na matatamo nang maramdaman niyang biglang parang may kung anong maliliit na bagay na nagpatakan sa balat niya at nagsimulang magsigalaw. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa pagtataka niya'y wala na ang amalanig. Lumingalinga pa siya para makasiguro, ngunit wala na talaga ang amalanig. Teka, nasaan na ang amalanig na yun? Ano nangyari? Tatayo na sana si Rando, ngunit nang makita niya kung ano ang mga bagay na nagsisigalaw na kumapit sa kanyang balat at damit, ay napaungol siya sa pandidiri. Pabigla siyang napatayot, mabilis na pinagpagan ang mga yon. Kadiri! Mga bulate! Yak! Saan galing ang mga to? Ang baho! Ay, sinukahan pa yata ako ng amalanig na yun! Nagsususuka si Rando sa labis na pandidiri, sa mapipintog, naninilaw at napakabahong mga bulating yon. Halos pati hinapunan niya bandang unay na isuka niya. Grabe! Akala ko'y katapusan ko na kanina. Pero suka lang ba talaga ng amalanig ang mga bulate? Imposible. Sobrang dami. Hindi kaya naging mga bulate ang amalanig na yun? Napatingala sa madilim na kalangitan si Rando. Nagsasalitan ang pagguhit at pagdagundong ng mahihinang mga kidlat at mga kulog. Dahil din kaya sa ulan? Saka bakit biglang umulan sa kalagitnaan ng tag-araw? Maya-maya, natigilan si Rando nang maramdaman niyang umiinit na naman ang bawang chips sa kanyang bulsa. Umusok pa man din ito. Inilabas niya itong muli at nang mapansin niyang nagtumpok-tumpok ang nagkikislutang mga bulate at nagsimulang gumapang patungo sa kanyang direksyon, ay naalarma siya. Anak nang, mukhang susugurin pa yata ako ng mga bulating ito ah. Teka! Naisipan ni Rando na hagisan din ng bawang chips ang tumpok ng mga bulate. Sa isang hagis niya'y umusok at sumabog ang mga bulating yon. Ngunit dahil sa dami ng mga ito'y umabot pa ng mga 5 chips bago tuluyang naubos ang mga ito. Napaubo na lang si Rando pagkatapos dahil sa mabahong amoy ng usok ng mga ito. Napakabaho talaga. Siguro yung mga uudyo ng amalanig kanina. Naku, teka. Kailangan ko na palang puntahan si Gilbert. Sigurado akong sasamantayin ng mga masamang loob na pumuslit sa sementeryo ngayong umuulan. Baka pati si Mang Nardo pumaroon. Pagdating ni Rando sa sementeryo, napansin niyang bukas ang gate na dapat sana'y nakalak. Bawat sikyo ay may tig-iisa namang duplicate key. Sinilip niya ang guard shed, pero mukhang wala roon si Gilbert. Nagtataka niyang inilak ulit ang gate at nilapitan ang guard shed. Walang ano-ano'y may narinig siyang kakaibang ungol. Yung bang parang ungol ng may milagrong ginagawa. Nagmumula ito sa likod ng guard shed. Dahan-dahang pumaroon si Rando at laking gulat niya nang masaksihan niya ang ginagawa ni Gilbert. Nakababa ang pantalon nito at sa harap niya'y may isang binabaing nakaluhod at pabiling-biling ang ulo. Anak ng 7 kagaw naman oh! Anong klaseng kalibugan niyang, buddy?
Pati ba naman yung pinatos mo pa? Sa kakala ko naman mahigpit ka nagbabantay dito. Ngunit sa halip na tumigil, ay ipinagpatuloy lang ng dalawa ang kanilang kamunduan. Isandali lang, buddy. Mamaya mo na ako kausapin. Malapit na ako. Mamaya mo na ako pagalitan. Ito na. Mariing napapikit ng kanyang mga mata at napatakip ng kanyang mga tenga si Rando nang malakas na umungol si Gilbert. Matapos naman yo'y agad tumakbo palayo ang bading na pakending-kending pa. Si Gilbert naman ay mabilis na nagbihis. Pagagalitan na sana ni Rando si Gilbert nang may mahagip ang kanyang mga mata sa di kalayuan. Doon sa mga nicho sa sementeryo, may tila nakasinding mga kandila roon na isa-isang namamatay dahil sa lalong paglakas ng ulan. Sa liwanag ng gumuguhit na ilang munting kandila ay parang may bulto ng tao na nakikita na nakatayo sa isang banda. Parang si Mang Nardo, ang usok ng namatay na mga kandila ay nagkalat sa palibot nito. Teka, may nakapasok sa sementeryo, buddy. Gawa ng kapabayaan mo. Mukhang si Manardo pa. Lagot tayo nito. Ha? Bakit naman tayo malalagot? Siya ang dapat nalagot sa atin, buddy. Hindi. Hindi mo alam kung ano nasa likod ng sementeryong ito at kung anong klase siyang tao. Sasabihin ko pa lang sana sa iyo Pero mukhang heto't naunahan na tayo. Baka nakumpleto na niya ang marka ng kapangyarihang itim. Teka, ano ba pinagsasasabi mo, buddy? Anong marka ng kapangyarihang itim? At biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat at tumama mismo sa isang nicho sa kalagitnaan ng sementeryo, malapit mismo sa kinatatayuan ni Mang Nardo. Halos nawarak ang nichong yon. Kasunod nito, bago pa dumagundong ang isang malakas na kulog, ay narinig pa ni Rando ang malakas na isinigaw ni Mang Nardo. Sabi sana batong itim ng isang mabangis na malanhig. Magsipagbangon kayo at salakayin nyo ang buong baryo. Higit sa lahat, na dapat ninyong salakayin ay si Kapitan Tonyo, 10 ng kanyang pamilya. Wala kayong ititirang buhay. Matapos yo'y gumuhit naman ang isang matalim na kidlat na nagsanga-sanga at tinamaan ng mga ito ang lahat ng mga nityong may marka ng bituin ng kapangyarihang itim. Teka, may lalaki sumigaw, buddy May narinig akong amaladig. Tapos, sasalakayin daw ang buong baryo sa kasi kapitan. Humanda ka, buddy. Yan ang resulta ng kapabayaan mo. Inuna mo pa kasi ang kalibugan mo kesa sa seguridad ng sementeryo. Sorry naman, buddy. Pero bigla talaga akong nawala sa sarili ko kaninang nilapitan ako ng bakulaw na yun Ewan ko ba? Para akong naipnotismo. Parang bumalik na lang ang wisyo ko kaninang bigla kang nagsalita. Kundi lang yung tumakbo, baka binaril ko yun Malamang ay pain yun ni Mang Nardo para iligaw ang pagbabantay mo. Eto nga, nagtagumpay na siya. Kaya alerto ka, buddy. Mataan natin ang mga nityong tinamaan ng kidlat. Teka, buddy. Ilalabas ko lang ang extra nating mga balat. Baka mapasabak tayo ng tuluyan Hindi ko alam kung ano ang amalanig. Pero siguro naman mapupuruan kagad ng tama ng baril ang mga yon. Bilisan mo, buddy. Kumuha ka na rin ng extra flashlight natin. Mabilis namang kumilos si Gilbert. Si Rando naman ay muling binalingan ng tingin ang sementeryo. Sa kasamaang palad, maliban sa mas lumakas pang buhos ng ulan, ay mas kumapal pa ang mga usok ng namatay na mga kandila sa paligid. Dahil dito, ay halos wala na siyang makita sa paligid. Heto na, buddy. Isang box ng bala para sa'yo. Kapag naubos yan, ay wala na tayong bala. Heto naman ang extra flashlight mo. Teka, bakit ganun? Puro usok na ang paligid. Wala na tayong makita. Tara na, buddy. Sigurado ko na may magsisibangon na ng mga malanig mula sa tinamaang mga nicho. Samantalahin natin silang unahan habang malakas pa ang ulan. Ang alam ko magiging tumpok pa lang sila ng mga uod dahil sa ulan. Pero oras sa tumila ang ulan
ay muli silang mabubuo para tuluyang sumulakay sa baryo. Ano? Naging tumpok sila ng mga bulate? Eh di sana pala water gun ang dala natin. Bakit? Alam ba nating mapapaharap tayo sa mga amalanig? Nako, teka buddy. Umiinit na naman pala ang bawang chips ko. Ito nga pala ang dagdag panlaban natin. May saanting-anting to buddy sa maniwala ka't sa hindi. Umasabog to kapag inihahagi sa mga amalanig, tulad ng nakaharap namin kanina ni Aling Corazon sa Purok Uno. Ano ka mo, buddy? Sumasabog na bawang chips? Para ka namang siraulo, buddy. Patingin nga ng bawang chips na sinasabi mong may saanting-anting. Kailan pa nagkaroon ng anting-anting ang bawang chips ng misis mo? Seryoso ako, buddy. Totoo sinasabi ko sa'yo. Saka mo na ako pagtawanan pagkatapos ng gabing to. Sana lang maligtasan natin to. Aba, teka lang, buddy. Umuusok ang bulsa mo. Tignan mo. Inilabas ni Rando ang transparent na munting lalagyang plastik na naglalaman ng bawang chips. Kitang-kita nang namamanghang si Gilbert ang pag-usok at bahagyang pagliliwanag ng laman nito. Hala, buddy. Nagliliwanag din ang laman yan. Magsasalita pa sana si Rando, ngunit hindi na niya naituloy nang walang ano-ano'y nakarinig sila ng tila galit na mga atungal na mukhang papalapit sa kanila. Pagbaling nila't pagtutok ng kanilang mga flashlight ay ganun na lamang ang pamimilog ng mga mata nila nang mamataan ang papalapit na mga amalanig na ang mga itsura ay mas nakakatakot pa kaysa sa una ng nakalaban ni Rando. Anak ng puti ko! Nakabangon na sila, buddy! Saka, mukhang hindi sila nagiging mga bulati sa ulan. Paano nangyayaring ganito? Samantalang, ganun na nangyari sa unang nakalaban ko. Grabe! Mga amalanig na ba ang mga to, buddy? May mga pangil talaga sila. Ang hahaba't matutulis pa ng kanila mga kuko sa kamay. Mas mukha sila mga aswang Mga aswang na amalanig sila, buddy. Hindi sila pangkaraniwan. Dahil sa dinasalan sila ni Mang Nardo gamit ang kapangyarihang itim. Humanda ka. Sa ulo ang asintahin mo para tiyak na matumba sila. Bigla silang bibilis kumilos kapag natamaan at hindi sa ulo. Hay na, buddy! May papasugod na sa banda mo! Nang tangkaing dukwangin ng isang amalanhig si Gilbert, ay kagad nitong binaril sa ulo. Ngunit dahil dito'y naging mityayon para magsiatungal sa galit ang iba pang mga amalanig sa paligid. Kasunod nito'y sabay-sabay at tulad ng sinabi ni Rando ay mabilis na umatake ang mga ito. Nagsunod-sunod ang pagpapaputok ng baril ng dalawa dahil sa pagkataranta. Nadadaplisan lang ang iba. Ang resulta, lalo pang bumilis ang kanilang pag-atake. Anak ko po! Anak ng 7 kumag naman Lalo silang bumibilis Grabe! Kinakabahan na ako! Mag-concentrate ka lang, buddy! Huwag ka nang dala ng data! Huwag mong hayaang makalmot o makagat ka at baka mahawaan ka nila! Sige, buddy! Pero yung bawang chips mo pala, bakit hindi mo pa gamitin? Tsumicempo lang ako, buddy. Saka, hindi ko to pwedeng maubos kagad. Ito lang ang dala ko. Nang dukutin na ni Rando ang bawang chips sa kanyang bulsa, ay siya namang sabay-sabay na pagsugod ng 3 galit na mga amalanig kay Gilbert. Ang isa pa'y pabiglang lumundag, dahilan para ito at si Gilbert ay kapwa matumba at magpagulong-gulong sa lupang nagpuputik na. Buddy, tulong! Napakalakas pala nila! Tulungan mo ako! Dito na ginamit ni Rando ang bawang chips na nooy napansin niyang lalo pang nagliliwanag. Umalingasaw din bigla ang matapang nitong amoy. Ano pat nagsimula siyang layuan ng mga amalanig. Si Gilbert sa halip ang binalingan ng mga ito at tinangkang pagkumpulan. Buddy! Ano na? Pinagkukumpulan na ako! Tulong! Ito na, buddy! Hagisan ko na sila ng bawang chips! Sabayan mo ng tulak! 1, 2, 3! Buddy! Isa-isang hinagisan ni Rando ng bawang chips ang mga amalanig. Kada matamaan ay nasasabugan. Pero hindi sila kagad namamatay. Nagiging mga uod lang
ang ibang parte ng kanilang mga katawan. Bumilis din at lalong bumangis ang kanilang pagkilos. Ano pat, lalong nahirapan si Gilbert na depensahan ang kanyang sarili. Tadyak dito, tadyak doon ang ginawa niya, kasabay ng pag-asinta ng kanyang baril. Buddy, lalo silang bumabagis eh. Ituloy mo lang ang pag-agis ng bawang chips. Huwag mo silang tigilan. Pero sa dami nila, buddy, mukhang mauubos na ang bawang chips ko. Bahala na, buddy. Ang importante ay makatayo ulit ako. Sige na, dali na. Ayoko malapa ng mga siraulod to. Pinagsunod-sunod na nga ni Rando ang paghagis ng bawang chips. Hindi niya tinantanan hanggang hindi nauubos ito, hanggang sa tuluyang makatayong muli si Gilbert. Nagkalat sa palibot nila ang mga nagkikislutang mapipintog at nakakadiring mga uod. Bilisan mo, buddy! Magtalikuran tayong dalawa, dali! Grabe, ang daming mga uod. Napipisa sila kapag natapakan. Ang babaho, nakakadiri. Inabutan ni Rando si Gilbert ng ilang bawang chips. Ito, buddy, hagisan mo rin ang tumpok ng mga uod. Teka, buddy. Ang dami mo nang naihagis kanina, di ba? Pero bakit parang marami pa rin laman niyang lalagyan mo? Ha? Oo nga, no. Parang hindi nababawasan, ah. Sabi ko nga sa'yo, eh. May santing-anting talaga to. Oh, ito pa ang ilang bawang chips, oh. Hagisan lang natin sila ng hagisan. Dali, buddy! Nagtalikuran nga ang dalawa at pinagtulungang hagisan ng mga bawang chips ang iba pang mga amalanig at ang tumpok ng mga uod sa kanilang paligid. Mabilis ang bawat nilang pagkilos pagkat bumibilis din ang mga amalanig. Hanggang sa napansin nilang unti-unting umaatras ang iba pang mga amalanig pagkat mga natatakot sa matapang na amoy at sa pagsabog ng mga bawang chips. Sa di kalayuan naman ay napansin nila ang nagmamasid pa lang si Mang Nardo. Nasa mga mata nito ang matinding galit habang nakaismid. Sa likod nito ay patuloy sa pagbangon ng iba pang mga amalanig mula sa mga nicho hanggang sa senyasan ni Mang Nardo ang mga amalanhig. Mga amalanhig, pabayaan nyo ng dalawang yan. Sa baryo naman kayo sumugod. Hanapin ninyo at lapain si Kapitan sa ng kanyang buong angkan. Kaagad ay mabilis na kumilos ang mga amalanig. Umugong ang sabay-sabay nilang pag-atungal. Patay! Paano na mga taga-baryo, buddy? Tawagan mo at sabihan si Kapitan. Dali! Ikaw na magsabi, buddy. Sige na, balikan mo na ang cellphone mo ron sa may shed. Huhulihin ko lang si Mang Nardo. Kailangan mapatigil natin ang ginagawa niyang to. Ikaw bahala, buddy. Pero mag-iingat ka sa kanya. Sabi mo nga'y gumagamit siya ng kapangyarihang itim. Huwag mo na akong alalahanin, buddy. Hanggat hawak ko ang bawang chips ko, ay hindi niya ako maano. Sigurado ka ba, buddy? Saka, hindi naman siya maladig, di ba? Sige na, buddy. Timbrihan mo na si Kapitan bago pa mahuli ang lahat. Kawawa ang mga taga-baryo. Kung gusto mo sumunod ka na lang sa akin mamaya. Nang wala ng patumpik-tumpik pa, ay nagpauna ng kumilos si Rando para sundan si Mang Nardo. Si Gilbert ay natatarantang pinuntahan ang guard shed at hinanap sa kanyang bag ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay na dinutdut niya ang keypad nito. Hello? Hello, Kapitan! Naku, Kapitan, maganda po kay Rian. Alertuin niyo po mga tanod niyo at sabihan na rin po mga taga-baryo. Seryoso po to, Kapitan. Marami pong bumangon ng mga amalanig sa mga nicho po rito sa sementeryo. Nahirapan po kami ni Buddy Rando sa kanila pagkat napakabagis po nila tsaka ang dami nila, Kapitan. Ngayon po, diyan po sila papunta sa baryo. At ang pinaka-target po nila, kayo po at ang pamilya nyo. Mag-iingat po kayo, Kapitan. Ano ka mo? Lintik, paano bang pagbabantay ang ginawa niyo riyan? At nangyari ang ganyan? Kung hindi ba naman kayo mga inutil eh? Pasensya na po, Kapitan. Kasalanan ko po. Nakalingat po ako dahil may nang-hypnotize po sa akin eh. Saka may kapangyarihang itim daw po may pakana nito. Kapangyarihang itim? At sino namang may pakana? Nakita niyo ba? Oo, Kapitan. Base sa narinig ko po kanina kay Buddy Rando, si Mang Nardo raw po. Nang gumuhit po kanina mga kidlat
at tinamaan po mga nityo ay naglabasan nga po mula sa mga ito mga malanig. Saka, hindi po sila basta-basta mga malanig, Kapitan. Mahirap po silang kalabanin. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak talaga Nardong yun. Nalintikan na. Naputol na nga roon ang tawag ni Gilbert kay Kapitan. Narinig pa niyang biglang naghiyawan ng mga tao roon bago pinatay ni Kapitan ang cellphone nito. Samantala, si Rando na may patuloy na hinahanap kung saan na sumuot si Mang Nardo. Lumingalinga siya sa mausok na paligid. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at ang panakanakang pagguhit ng kidlat at pagdagundong ng kulog. Mang Nardo! Mang Nardo, lumabas ka! Alam ko narito ka pa. Bakit mo ba ginagawa ang ganito? Pagbaling ni Rando sa isang banda ay naaninag niya ang bulto ng isang taong papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng kulay itim na kapote. Ang mga mata nito'y nagbabaga sa kapulahan. Mang Nardo! Mang Nardo! Kayo ba yan? Ako nga, Rando. Pero binabalaan kita. Hindi ka na dapat nakikialam dito. Hayaan mong maglapat ako ng katarungan hindi nakabit ng pamilya ko. Oo, alam kong may taglay kang mutya ng sumasabog na bawag. Pero hindi sapat yan para labanan mo ko. Malakas ang taglay kong kapangyarihang itim. Kaya kong tawagin ang lahat ng uri ng mga aswang kung gugustuhin ko. Kung magiging hadlang ka lang din naman sa pag-iiganti ko, hindi ako magdadalawang isip na idamay ka at ang mga kasamahan mo, pati pamilya mo, ay pwede kong idawit kung gugustuhin ko. Wala akong alam sa dahilan ng pag-iiganti nyo, Mang Nardo. Pero hindi naman po yata tamang idamay nyo ang mga inosenteng tao sa baryo. Anong sinasabi mong inosente? Kung alam mo lang, Rando, kung alam mo lang ang ginawa ni Kapitan Tonyo at ang mga taga-baryo sa pamilya ko noon. Binaliwala nila ang pamilya ko sa kabila ng pagmamakaawa kung tulungan sila dahil sa sakit na may lunas pa sana. Pero anong ginawa nila? Naging makasarili sila at gusto nilang sila lang ang makinabang sa ayuda. Siniraan nila ang pamilya ko at nagpakalat sila ng kung ano-anong kasinungalingan na keso may lahi raw kaming amalanig. Ang sakit daw ng pamilya ko'y lubang nakakahawa at hindi na kailangan mabuhay pa. Wala na raw pag-asang gumaling pa ang sakit nila. Ang Kapitan Tonyo namang yon ay agad naniwala sa kabila ng dati kaming matalik na magkaibigan. Nagbago siya. Simula nang maluklok siya bilang kapitan at itinakwil niya ang aming pagkakaibigan. Mas kinampihan niya ang mga maiimpluwensya at mayayaman sa baryo kaysa sa kaibigan niyang isang hamak na mahirap lamang. Kaya magmula nang mamatay ang asawa at mga anak ko, nangako ko sa sarili kong ipaghihiganti ko sila isang araw. At heto na nga ang araw na yun. Wala na makakapigil pa sa paghihiganti ko. Sa kanyang nalaman ay hindi nakaimik si Rando. Tama siyang may malalim ng dahilan si Mang Nardo at hindi pala biro-biro ang pinagdaanan ng pamilya nito. Kaya kung ayaw mo madamay, Rando, ay huwag mo nang tangkaing kalabanin pa ako. Matatahimik lang ako kapag naipaghiganti ko na ang asawa at mga anak ko. Huwag mo nang hayaang gamitin ko pa ang pinakamabagsik na enerhiya na taglay kong kapangyarihang itim. Hindi ko po kayo lalabanan, Mang Nardo. Pero hindi naman po ako makakapayag na pati mga inosente tulad ng mga bata ay madamay. Hindi naman po siguro lahat ng taga-baryo ay siniraan kayo o sang-ayon sa nangyari sa inyo noon. Isa pa hindi naman po yata tamang pati mga namatay nilang kaanak ay ginising nyo at ginawa nyo mga amalanig. Pwes, wala na tayong magagawa roon, Rando. Nangyari na nangyari at hindi ko na mababawi yun. Gumagana na ang kapangyarihan kong itim. Hindi ba nyo pwedeng kontrolin? Bakit hindi na lang yung mga talagang sangkot ang hayaan nyo sa lakayin ng mga amalanig? Kung ganun po mangyayari, hindi ako tututol. Hahayaan ko kayong magigante sapagkat naiintindihan ko kayo. Saglit na natahimik si Mang Nardo at matiim na tinitigan si Rando. Pwes,
Hindi naman talaga ako masamang tao. Kung hindi lang inargabyado ang pamilya ko. At kung pinakitunguhan lang nila ako ng patas, hindi ko rin talaga kagustuhang magpasakop sa puwersa ng dilim at ng kapangyarihang itim. Napilitan lang ako sa pagnanais na makapaghiganti. Ang mabigyan lang ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko ang talagang pakay ko. Oo, gusto kong sundin ang mga sinabi mo. Pero may kondisyon. Ano ang kondisyon, Mang Nardo? Pinag-usapan nila ang kondisyon ng gabing yon hanggang sa may mapagkasunduan sila. Samantala, sa pinakabaryo ay nagkakagulo na ang mga tao. Kanya-kanya sila ng tago. Pati ang mga kalalakihan ay natakot kalabanin ang mga amalanig na talaga namang pagkakabangis ng itsura at hindi pangkaraniwan ang bilis kumilos. Ang ilang minalas na nahuli ng mga amalanig ay todo sigaw. Gayunpaman, ang iba ay hinayaan nilang makatakas. Ang iba ay dumanas ng brutal na paglapa. Nagmistulang naging mapamili ang mga amalanig na yon. Para bang meron silang espesipiko na target. Isa sa mga naabutan at nahuli ng mga amalanhig ay si Aling Corazon. Tulong! Tulungan niyo ako! Lalapain ako ng mga amalanhig! Tulong! Sinubukang ilabas ni Aling Corazon ang inihanda niyang bawang chips at ikiniskas ito sa katawan ng amalanig. Ngunit wala naman itong naging epekto. Sa halip ay lalo pang nanggigil sa kanya ito. Lalo ring humigpit ang pagkakahawak nito sa matanda. Ano pat bumaon sa balat nito ang matatalas nitong mga kuko. Hayop kang amalanhig ka! Bitiwan mo ako! Wala akong kasalanan sa'yo! Yung mga masasama lang ang lapain mo! Huwag ako! Pinilit na kumawala ni Aling Corazon hanggang sa isang paglinganyay na mataan niya si Rando na parang walang anumang naglalakad sa gitna ng mga kaguluhan. Malakas niya itong tinawag. Rando! Rando dito! Tulungan mo ako! Rando! Ngunit nang lumingon si Rando kay Aling Corazon, ay malamig lang itong tinitigan. Pagkaraan ay parang binaliwala siya ng binata. Pwisit! Ano nangyari sa sikyong yon? Para namang hindi niya ako nakilala. Ano ba yan? Hindi man lang ako tinulungan. Maya-maya pa, biglang binitiwan ng amalanhig si Aling Corazon at malakas na itinulak. Aray ko naman! Tabuhong amalanhig ka! Ano't tandiri ka sa tulad kong amoy lupa? Hayop na to at nag-inarte pa. Pero buti na lang. Aray ko, sakit na mga kukumuntaragis ka. At ang Rando na yon, umanta talaga siya sa akin. Maingat at palihim na sinundan ni Aling Corazon si Rando. Tuwing may amalanhig na makakakita sa kanya, ay natuklasan niyang hindi siya pinapansin. Una ay nagtaka siya kung bakit. Pati ibang mga tao ay napansin din niyang hindi sinasalakay ng mga amalanig. Parang pili lang ang inaatake ng mga ito. Hanggang sa kakasunod ni Aling Corazon kay Rando ay napadpad sila sa bahay ni na Kapitan Tonyo. Lalabas na sana si Aling Corazon mula sa pinagtataguang puno, ngunit natigilan siya nang mapansin niyang tila may isinisenyas si Rando sa mga amalanig sa paligid na parabang ito ang lider ng mga ito. Teka, paanong si Rando ang lider ng mga amalanhig? Abay, paano nangyari yon? Hindi ba't may saanting-anting siyang bawang chips? Bakit hindi man lang nagiging iwas sa kanya o natatakot sa kanya ang mga amalanhig? Abay, kaya siguro parang hindi niya ako kilala kanina. Ang lagay pala'y kakampi niya ang mga amalanhig. Paano na ito? Kung susugurin ko siya, baka ako naman ang mapahamak. Teka, oobserbahan ko nga muna ang mga nangyayari. Nang makapagtago na ang mga amalanig, ay kinatok ni Rando ang pinto ng bahay ni na Kapitan Tonyo na mula pintuan hanggang mga bintana'y saradong-sarado. Kapitan! Kapitan, si Rando po ito!
Buksan niyo po ang pinto! Nandito po ako para protektahan kayo! Maingat naman na pinagbuksan ng pinto ng kapitan si Rando. Halatang takot na takot ito habang pasilip-silip sa paligid. May hawak-hawak itong baril. Anak ka ng lintik ka! Pumasok ka, bilis! Kasalanan niyo ni Gilbert kung bakit nangyayari to. Hinayaan niyong makapasok sa sementeryo si Nando. Hindi namin kasalanan, kapitan. O mas tamang sabihin, kasalanan niyo at ng iba pa sa baryo. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo, lintik ka? Pumasok ka na nga rito sa loob at baka nariyan na ang mga malanig. Bilisan mo! Hindi, kapitan. Mas lalo kayo mapapahamak dito at mapapasok ng mga amalanig. Sumama na kayo sa akin. Isama niyo ang buong pamilya niyo. Sumunod kayo sa akin habang wala pa sa banda rito ang mga amalanig. At saan naman tayo pupunta, Ber? Baka ipahamak mo lang kami, Rando. Ayoko mapahamak ang pamilya ko. Sa baryo hall po tayo, kapitan. Nandun na rin po ang iba. Dinala namin sa covered court. Nandun na rin po si Gilbert at ang mga tanod niyo. Nakabantay sa gate. Sigurado ka ba riyan? Oo, kapitan. Ligtas kayo ron. Sige, sandali lang at sasabihan ko ang asawa at mga anak ko. Ilang sandali lang ay palabas na ng kanilang bahay sina Kapitan Tonyo at ang kanyang pamilya. Nakasunod sila kay Rando habang takot na minamataan ang paligid. Samantala, ang nagtatago naman sa likod ng puno sa di kalayuan na si Aling Corazon ay naguguluhan sa kanyang nakikita. Saan pupunta ang mga yon? At bakit sila inaakay ni Rando? Ang Randong yon, hindi ko talaga maintindihan. Mukhang delikado si Kapitan at ang kanyang pamilya. Teka, dapat ko ba silang pigilan? Pero ano ang dahilan ni Rando? At ginagawa niya ang ganito? Mabuti pa ay sundan ko na lang sila kung saan man sila pupunta. Pagsapit sa covered court sa barrio hall, ay sumunod din si Aling Corazon sa loob. Nagtago siya sa kahit saang mapagtataguan. Ang pinili niyang pagtataguan ay malapit sa parang bodega. Naghintay siya roon kung ano ang susunod na mangyayari. Sa di kalayuan ay nakita niya ang sikyo na kasamahan ni Rando na si Gilbert. May kasama itong isang lalaking nakakapote ng kulay itim. Maingat nilang isinasarang maigi ang gate matapos makapasok ng pamilya ni Kapitan Tonyo. Aba, teka. Sino ang lalaking yon? Bakit parang kamukha ni Rando? Dalawa si Rando? Leche, namamalikmata yata ko. May kakambal kaya si Rando? Maya-maya, lumapit sina Gilbert at ang lalaking nakakaputing itim kay Rando na akay-akay ang pamilya ni Kapitan Tonyo. Ang lalaking nakakaputi, todo yuko at tinatakpan ang muka gamit ang hood ng kapote. Kayong dalawa, alam niyo na kung anong gagawin. Sa gabing ito ay malulubos na ang pag-iiganti ko. Ay nakahanda na rin po kami ni Buddy. Sige na, pero bago pa ang lahat, ay i-check niyo muna ang buong court at baka may nakapasok na hindi dapat nakapasok. Kung hindi, may madadamay na inosente. Sige ho, yun ho talaga ang gagawin namin ni Buddy. At kumilos na nga sina Gilbert at ang lalaking nakakapote. Samantala, ay naguguluhan naman si Kapitan Tonyo sa narinig nitong usapan ni Rando at Gilbert at ng isa pang lalaki. Nilapitan nito si Rando at nag-usisa. Sandali ka, Rando. Bakit hinoho ka ni Gilbert? At sino nga kasama niyo lalaki na nakakapote? Saka, anong sinasabi mong paghiganti? Anong ibig mo sabihin? Huwag mo nang isipin yun, Kapitan. Ang importante, ligtas na kayo rito. Sumama na kayo sa mga taga-baryo na naghihintay sa inyo sa pinaka-court. Kilalanin niyo sila at alalahanin niyo nakalipas na siyang dahilan kung bakit kayo narito ngayon. Ano ka mo? Lintik na yan. Hindi kita maintindihan, Rando eh. Sige na, Kapitan. Sumunod na lang kayo sa akin nang wala nang tanong-tanong at naiinip na ako at ang mga alagad ko. Anong mga alagad ang pinagsasabi mo? Pinaglololoko mo ba ako, Rando? Kung ano-anong pinagsasabi mong hinayupak eh.
Sumunod ka na lang sa akin, Kapitan, at malalaman mo rin. Biglang pinagdiliman ng muka si Kapitan. Kaya naman ay nagawa nitong tutukan ng hawak na baril si Rando. Ngunit si Rando na may naging alerto at mabilis na inagawang baril ng Kapitan. Umugong ang pagkagulat ng mga kapamilya ni Kapitan. Tarantado ka, Rando! Anong ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka! Ngunit hindi mo na sinagot ni Rando si Kapitan Tonyo. Sa halip ay pinagsisisipa niya ito at ang mga kapamilya nito habang tinututukan ng naagaw na baril. Napilitang magsisunod ang mga ito hanggang sa pinaka-covered court kung saan naroon ang ilang mga taga-baryo na pinagtulungan dalhin doon ni na Gilbert at ng lalaking nakakapote. Hayan, Kapitan. Magsama-sama kayo ngayon. Sila mga pinanigan mo. Sa halip na ako, na dati mong matalik na kaibigan. Itinakwil mo ko at ang pamilya ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Rando? Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Oo nga pala. Hindi nga pala ako si Rando. Gusto mo malaman kung sino ako? Ako lang naman ang multo ng konsensya mo. Sukat noon din, gamit ang kanyang kapangyarihang itim, ay nagbago ng kanyang anyo si Rando. Bumalik siya sa totoo niyang anyo. Nang makilala naman ito ni Kapitan Tonyo, ay matinding takot ang lumarawan sa kanyang muka. Maigpit tuloy niyang nayakap ang kanyang asawa at mga anak. Nardo, paanong nangyaring... Hindi. Nasaan na totoong si Rando? Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Naalala mo ba, Tonyo, ang isinigaw ko nun sa'yo? Sabi ko isang araw, ipaghihiganti ko ang hindi makatarungan sinapit ng mag-iina ko. At heto na yon. At anong binabalak mong gawin sa amin? Anong binabalak mo? Ang mga katulad nyo ay hindi na dapat nagtatagal pa sa mundo, Tonyo. Mga ganid kayo at mapagsamantala sa mga katulad namin na nasa laylayan sa lipunan. Mas pinili nyo ang sarili nyong katayuan kaysa kumilos ng patas. Isa pa hindi ka tapat na kaibigan, Tonyo. Isa kang taksil. Siraulo ka ba, Nardo? Pinakinggan ko lang ang sigaw ng mas nakararami. Kahit alam mong puro walang katotohanan, pinakinggan mo. Kaya ngayon ay sinisingil ka na ng mga kaluluwa ng mag-iina ko. Kahit maglupasay ka pa ngayon sa harap ko at pagsisiya ng mga ginawa nyo ay huli na. Hindi na nyo maibabalik ang buhay ng pamilya ko. Ngayon ay magdudusa kayo. Sa takot dahil sa mga sinabi ni Mang Nardo, ay binalingan ni Kapitan Tonyo ang ilan niyang mga kababaryo na naroroon din sa court. Lahat ay nagtatakang nagmamasid at nakikinig sa nangyayari. Lahat ay halatang mga natatakot din sa biglang pagbabagong anyo ni Rando at naging si Mang Nardo. Para silang nakakita ng multo. Mga kababaryo ko, pagtulungan natin ang Nardong to. Hindi totoo dinala niya tayo rito para iligtas mula sa mga amalanig. Ito'y isang panlilang. Nililang niya tayo. Narinig niyo mga sinabi niya, di ba? Papayag ba kayo sa gusto niya mangyari? Unay natakot ang mga taga-baryong yun, pero dahil sa sinabi ni Kapitan Tonyo ay nagalit ang mga ito. Kaya naman ay nagkanya-kanya sila ng dampot ng kahit na anong magagamit na sandata at sinimulang habulin at umugin si Mang Nardo. Ngunit si Mang Nardo ay mabilis naman tumakbo patungo sa gate kung saan nag-aabang sina Gilbert at ang lalaking nakakapote na walang iba kundi ang totoong si Rando. Sige, sugurin yung demonyong Nardo na yan. Akala siguro niya ha? Walang paghiganting magaganap. Nasa mga kamay natin ang magliligtas sa atin. Sinigawan naman ni Mang Nardo sina Gilbert at Rando nang malapit na ito sa banda nila sa may gate. Papasukin ang mga malanig pagkalabas ko. Sa kanyo mabilis na ilak ang gate
pagpasok ng lahat ng mga amalanig. Huwag niyong hahayahang may makatake sa kanila. Kailangan maubos sila ng mga amalanig. At ganun na nga ang nangyari. Pagkalabas ni Mang Nardo sa gate, ay tinawag kagad nito ang mga amalanig na agad namang naglitawan mula sa kanilang mga pinagtataguan sa paligid. Galit na galit at tila atat na atat ang mga itong sabay-sabay na pumasok sa gate ng covered court. Nang makapasok ng lahat, ang mga nagsisiatungal na mga amalanig ay mabilis nang pinagtulungang ilak ni na Gilbert at Rando ang malapad na gate. Sukat noon, napaatras ang grupo ni na Kapitan Tonyo. Anak ng hinayupak! Atras mga kababaryo ko! Iligtas niyo ang inyong mga sarili! Samantala, ay lalayo na sana si Mang Nardo, Gilbert at Rando mula sa covered court nang may mapansin si Rando na kumakaway at patakbong sumisigaw sa direksyon nila. Teka, si Aling Corazon! Nasa loob ng covered court si Aling Corazon! Mang Nardo, hindi siya dapat naroon! Naku po, paano siya napunta ron, buddy? Anong gagawin natin? Mabihira! Ang matandang yun na naman. Mukhang sinundan pala ako sa pag-aakalang ako talaga si Rando. Delikado siya. Sa dami ng namarkahan ko ng tanda na mga dapat lang lapain ng amalanig, ay hindi na siya mapapansin ng mga ito at mapagkakamalan siyang kabilang sa mga lalapain. Teka, hindi ho siya dapat madamay, Mang Nardo. Kailangan ko siyang iligtas. Nang wala ng patumpik-tumpik pa, ay agad nang tumakbo si Rando pabalik sa loob ng covered court. Buddy! Wag! Anak ng lagot na! Delikado ka na, buddy! Mang Nardo, wala ba kayong gagawin? Nagkibit balikat lang si Mang Nardo. Sa mga mata nito'y naroon ang matinding lungkot na hindi maipaliwanag. Hayaan mo lang siya. Malakas ang enerhiyang taglay ng kanyang mutya ng sumasabog na bawang. Sige, maiwan na kita. Sabihan mo na lang si Rando na matapos malapa ang lahat ng nasa covered court, ay patayin na rin niya lahat ng mga amalanig. Magkita na lamang kami sa sementeryo kinabukasan. Sabihin mo naroon ako sa puntod ng asawa at mga anak ko. Ang pangalan ng asawa ko ay Aurora Laksamano. Pero, Mang Nardo, hindi na naituloy pa ni Gilbert ang gusto pa sanang sabihin dahil lulugo-lugo nang bumira kagad ng alis si Mang Nardo. Habang papalayo ito'y lumakas na naman ang buhos ng ulan kasabay ng pagguhit ng matalim na kidlat at pagdagundong ng malakas na kulog. Samantala ay tumakbo si Gilbert at mabilis na sinundan si Rando na nooy nagpapakahirap buksan ng gate. Kaagad niya itong tinulungan. Bakit sumunod ka pa rito, buddy? Ako na lang ang papasok at baka mapahama ka pa sa loob. hindi, buddy. Magtutulungan tayo. May mga ibinilid sa akin si Mang Nardo. Matapos nating mailigtas si Aling Corazon at matapos daw malapa ng mga amalanig ang lahat ng nasa covered court, ay pagtulungan daw nating patayin ang lahat ng mga amalanig na nandito. Bigyan mo na lang ako ng bawag mo na hindi daw ubos. Pagpasok nila sa gate, ay natataranta kagad nilang sinakluluhan si Aling Corazon na nooy sumisigaw na hinahabol ng isang grupo ng mga amalanig. Tulungan niyo ako! Rando, bilisan niyo! Baka ma-rape ako, baka malapa ako ng mga amalanig! Habang tumatakbo'y inaabutan ni Rando si Gilbert ng isang dakot na bawang chips. Sige, Gilbert! Hagisan mo kagad ng mga amalanig na yun! Kapag paubos na, lumapit ka lang sa akin para mabigyan kita ulit. Basta't huwag kang ganong lalayo sa akin. Sige, buddy. Masusunod. Medyo nahirapan pang iligtas ni Narando at Gilbert si Aling Corazon, pagkat atat na atat sa kanya ang tatlong mga lalaking amalanig na pares nitong mga matatanda na. Idagdag pa ang ilang mga taga-baryo na hinahabol ng mga amalanig. Kabilang na si Kapitan ay nagpapasaklolo rin sa kanila at tinangkang humingi rin ng bawang chips. Naaawa tuloy ako sa kanila, buddy. Bigyan na rin kaya natin sila ng bawang chips. Wag, buddy. Nakipagkasundo kay Mang Nardo. Kapag ginawa natin yun, pati tayo lalapain ng mga amalanig. Kapag nalaman din niya idadamay niya pati mga pamilya natin.
Naging napakahaba at sobrang nakakapagod ng gabing yon para kina Rando at Gilbert. Matapos nilang mailigtas si Aling Corazon, ay hinintay pa nilang malapa lahat ng mga amalanig ang mga nasa covered court. Tila isang bangungot ang kanilang nasaksiyan. Napakabrutal at madugo. Sumunod ay pinagtulungan naman nilang pasabugin ang lahat ng mga amalanig sa pamamagitan ng di nauubos na bawang chips ni Rando. Maging si Aling Corazon ay tumulong na rin. Matapos ang lahat ay napaiyak ang tatlo dahil sa napakaraming mga bangkay sa paligid. Kawawa naman ang mga nalapa. Bakit kailangan magkaganito? Ano to? Magpaliwanag ka, Rando! Magpaliwanag ka! Ganun po talaga, Aling Corazon. May mga kasalanang kailangang pagbayaran. Nagiganti lang po si Mang Nardo nang hindi na kailangang idamay pa ang mga katulad niyong inosente rito sa baryo. Ganun pala, buddy. Pero nakakalungkot pa rin talaga. Siya nga pala, buddy. Sabi ni Mang Nardo, makipagkita ka raw sa kanya bukas sa sementeryo. Puntahan mo raw ang puntod ng asawa at mga anak niya. Naroroon daw siya. Ang pangalan daw Aurora Laksamano. Ha? Laksamano? Laksamano ang apelyido ni Mang Nardo? Malamang, buddy. Bakit ba gulat na gulat ka? Wala, buddy. Itatanong ko nilang pala sa asawa ko pag uwi ko. Kinabukasan ay pinuntahan kagad ni Rando ang puntod ng asawa ni Mang Nardo. Sinamahan siya ni Gilbert at Aling Corazon. Laking panlulumo nila nang madatnan nila roon ang wala ng buhay na katawan ni Mang Nardo. May sulat na nakapatong sa dibdib nito. Kinuha at binasa yon ni Rando. Rando, salamat sa pagpapaubaya mong maipaghiganti ko ang pamilya ko. Patawad din kung kailangan kong kitlin ang buhay ko. Ito'y para mamatay na rin ang aking kapangyarihang itim na isinalin sa akin. Nakikisuyo akong ilibing niyo rin ako sa tabi ng libingan ng asawa ko. Muli, maraming salamat at paalam. Matapos mabasa ang sulat, ay napaluha silang tatlo, lalo na si Aling Corazon na napahagulgul pa. Samantala, nang makausap ni Rando ang kanyang asawa tungkol sa mutya ng sumasabog na bawang chips, ay napag-alaman niyang kaanak pala nito si Mang Nardo, at si Mang Nardo pala mismo ang nagbigay rito ng mutya ng sumasabog na bawang. Isa palang dating antingero si Mang Nardo. Paalam po, Mang Nardo. Ngayon makakasama niyo na po ang inyong pamilya na alam kong nakamit na ang hustisya ng kanilang pagkamatay. Salamat din po sa mga aral na natutunan namin sa inyo. Patuloy po namin kayong aalalahanin at dadalawin ng asawa ko. Sa buhay natin, piliin nating maging patas sa pakikitungo sa ibang tao. Huwag nating tularan si Kapitan Tonyo na nakuha pang itakwil ang dati niyang matalik na kaibigan dahil lamang sa ito'y isang mahirap. Bawat buhay ay mahalaga at magkakasing timbang. Walang mayaman, walang mahirap. Hindi dapat basihan ng estado sa buhay. Kung hindi tayo magiging patas, palaging nariyan ang karma na uusig at maniningil sa atin. May ganti ang lahat, mabuti man o masama. Ang mabuti ay gagantihan ng mabuti. Ngunit kung masama, masama rin ang ganti. Piliin natin palagi ang mabuti upang palagi ring mabuti ang ganting ating aanihin.